iningatan niya po tayo na makapunta po sa lugar na ito upang sa isang bahid sa kanyang dakilang pangalan sa Espiritu at sa Totohanan. At sa bahagi po ng ating ginagawa pagsamba sa Kanya, yung ating pagsasalo-salo o pag-aaral ng Kanyang mga salita na mababasa natin sa banal na kasulatan dito po sa Biblia. Kaya po sa pagkakataong ito, ako po'y maghahandog ng paglilingkod sa inyo sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng salita ng ating Diyos sa Biblia. At ang napili ko pong pag-aaralan o topic sa umaga po ito ay may pamagat po na Adam o Adam, a type of Christ. Si Adan po bilang type of Christ. Bakit po ito ang napili mo, brother Lau? Ito po yung rason, the purpose of this study, kung bakit po ito napili. No? Nakita ko po yung theological significance ng pag-aaral na ito. So, the theological significance in this study, number one, we will able to understand the root cause of problem. Ibig sabihin yung pagkahulog ng tao sa kasalanan. Di ba yun naman po ang magandang gawin kung tayo po ay, kung gusto nating malaman yung dahilan kung bakit nangyayari ang isang bagay, alamin natin yung root cause, yung pinaka-punot dulo niya kung bakit ito nangyayari. Yan po, yung pagkakasala po ng unang tao. And we are able to appreciate the solution offered by God in Jesus Christ. No? Kaya po, nangyari na ang ating Panginoong Diyos, isinugo niya ang kanyang puktong anak para sa kanyang planong pagliligtas sa tao. Sapagkat meron nga pong nangyaring problema sa ating pong binabanggit na siyang ginawang pagkakasala po ng unang tao si Adan. So, ayan po yung purpose of this study. Doon naman po sa ating title, bakit siya ginawang bakit po siya may titulong Adam, a type of Christ? Kung maaalala niyo po, pag sinabi po, pag napabasa po natin, kung mababanggit yung mga terminology types, antitypes, yung, di ba, yung figure or pattern. Kung maalala niyo po, pinaliwanag ko po ito, diniscuss ko po yung tungkol dito. Ito po yung study of interpretation of types and antitypes. No? Meaning to say, when you say type, ito po yung may Greek word na typos, meaning a type, figure, pattern, or is translated figures or representation sa madali pong salita. Whereas antitypes means, meron po siyang Greek word na antitypos, means adverse, corresponding to, or katumbas, the event or person or circumstance corresponding to the type. Na kung maalala niyo po, yun po in-example to po para ipaliwanag yung bagay na ito, si Brother Darwin at ako. Ulitin ko lang po yung aking example, no? Tungkol po sa types and antitypes. Halimbawa, no? I-invite nga natin si Brother Darwin ng isang meeting. Dahil hindi siya makakarating, hindi pa agad siya makakarating, pinadala ko as his representative, no? As type of Darwin. Pero hindi ako yung tunay na Darwin. Ako yung pinadala to serve my purpose. No, ngayon dumating na siya, na serve ko na yung aking purpose, hindi na kailangan pa yung aking representasyon dahil nandun na yung tunay na Darwin. No? Wherein, hindi, dito sa kaso naman po na ating pinag-aaralan, si Adan po ang type of Christ, ang ating Panginoong Jesus naman ang antitype. Pero usually, the antitype corresponds to the purpose of types, this type, yung kanyang tupos. Pero dito po sa case na ito, kabaliktaran po, no? Because Jesus had an adverse, po yung isang definition niya. Jesus had an adverse representation of this type. Kabaliktaran naman po yung ginawa ng ginawa ni Adan na bilang type of Christ doon sa ginawa naman ng Panginoong Jesus. Kabaliktad po yung kanilang ginawa. No? Mamaya po, paliliwanag natin kung ano po ba ang nangyari.
So dito po sa pag-aaral na ito, magpo-focus tayo doon sa theological aspect. Not only to tell you the history, what happened to the history, but di-discuss natin yung theological aspect noong transgression na ginawa ni Adan. No? The introduction of the sin and its consequences, no? Yung kanyang pagkakasala, ano ba yung naging konsekwensya? Ano ba yung kabayaran ng kanyang pagkakasala? And what was the effect to the humanity? Ano ba yung naging epekto nito sa mga sumunod na henerasyon pagkatapos niya? And also, siyempre, God provided solution. Nagbigay ng solusyon ng Diyos, no, para i-resolve nga itong ginawang mga pagkakasala ng tao. Yan po ang ating pag-aaralan sa topic na ito. So, let's begin. In Romans chapter 5, verse 12, ganito po ang ating mababasa. Wherefore, as by one man, sin entered into the world, and death by sin. No? Yan po. Let's stop there for a while. Dito po sa ating binasang naka-underline. Sa Tagalog, kaya kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. At ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan. So, stop po muna natin din yung class. No? Ang sinasabi po dito, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Siya yung naging dahilan ng pagpasok ng kasalanan sa sanlibutan. At sumunod naman po yung kamatayan. No? Sa pamamagitan kasi ng kasalanan. So, if you remember, yung binasa natin sa chapter 5 na ang kautusan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya po, ganito po yung nangyayari o yung domino effect ng kanyang nagawa. At ang tinutukoy po na tao na siyang nagkasala, kaya pumasok ang kamatayan, obviously, yan po ay si Adan. Dahil siya naman po talagang, sila po ang naunang nabuhay sa mundo. Sila ang nilikha ng Diyos. So, ganito po ang ating mababasa sa Romans chapter 5 verse 14. Na bilang patunay na si Adan yung tinutukoy na isang tao na sa pamamagitan niya pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. So, nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not seen after the similitude of Adam's transgression, yung kanyang pagsalangsang, who is the figure of him that was to come. Diyan po natin kinuha yung ating title. Siya yung tinutukoy na figure of him, the figure ng ating Panginoong Kristo na darating. Ano ba yung pagkakasala ni Adan? Alam ko namang familiar na po tayo sa what happened to the history. No? From the beginning, ano yung nangyari? No? Hindi ko na po nilagay yung mga verse sa Genesis chapter 1 up to chapter 3. No? Dahil alam ko familiar naman po tayo sa nangyari. Tinukso ng ahas si Eva, no? Sa kabila ng kautusan ng Diyos na huwag nilang kakainin yung kaisa-isang puno o yung bunga ng punong kahoy na nakakaalam ng mabuti at masama. Sapagkat once na ito'y kanilang kinain, walang pagsala, kayong mamamatay. Yun ang utos ng Diyos. Ngayon, tinukso sila ng dyablo. Si Eva, na hindi kayo mamamatay pag kinain yung bunga ng punong kahoy na ito. No? It gives you knowledge of what is good and what is wrong, what is bad. And you shall become like God. Magiging parang Diyos kayo. Yun yung mga pang-akit na ginawa ng ahas o ni Satanas sa babae. Kaya ito'y nilabag nga ng unang tao sa sanlibutan. At ito nga po yung mga salitang dinescribe na mababasa natin sa chapter 3 of Genesis. Nakita ng babae that the fruit was good for food. Nakita ng babae ng
na ang prutas ay good to eat. No? Good for food. No? Nag-trigger sa kanya yung kanyang pangangailangan ng kanyang laman. Why not? Pagkain yan. No? Na nag-trigger sa kanya yung kagustuhan niyang kainin. Sapagkat ito yung pagkain, ito yung gusto ng ating um, naka, ng ating katawan. And it was pleasure to the eyes. No? Sa mata pa lang po, nakakatakot tingin na yung bunga ng punong kahoy. No? Again, nag-trigger sa kanya yung pagnanasa ng kanyang mata at yung pagnanasa ng kanyang laman na pag naman utos ng Diyos na huwag kainin, ito'y nag-trigger sa kanila sapagkat ito yung kahinaan po ng tao. Ano? And it made them wise. Yun nga po yung binabanggit na sabi ni Satanas magiging para kayong Diyos. And nabuksan yung kanilang kaisipan, no, na malaman kung anong mabuti at masama. And itong mga bagay na ito, no, yung mga bagay na ito, sinasabi ni Apostol John, yan po mga bagay ng sanlibutan, no, na hindi bagay ng nagaling sa Ama. Ang tawag po nga dyan ni Apostol Juan, na mababasa natin sa 1 John chapter 2 verse 16, ganito po ang ating mababasa. For all that is in the world, no, ito po'y bagay ng sanlibutan, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the fathers, but is of the world. No? Tingnan niyo po yung ginawang pandaraya sa kanila. Ginamit po ang lust of the flesh, no? Nakita nilang magandang kainin, lust of the eyes, lust to the eyes, and pride of life. No, what an exalted status sa iyong buhay na para kang magiging katulad ng Diyos para may ipagyabang. No? Kaya po natukso sila sa bagay na ito. No? No? And death came into the world by sin. In Romans chapter 6 verse 23. No, yan po yung ating binanggit kanina. Ito po pala yung verse niya. In verse 23, chapter 6, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. No? Napag-aralan po natin na ang kamatayan, the death, means the separation from God. Na mababasa natin na sinabi ni Isaiah sa chapter 59 verse 2 na yung ating kasamaan, yung ating pagkakasala, yun ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. No? Pinaliwanag natin yan last time na ang ibig sabihin po pala ng kasalanan o ang kamatayan ay pagkahiwalay. Hindi na po natin masyadong pupuntahan. And then, what happened next? No? Ano yung naging epekto noong nangyaring pagkakasala ni Adan? No, tutuloy po natin yung binasa natin sa verse 12. So, inihimay-himay po natin yung mga salita dito. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin. And so, death passed upon all men. Yung iba, ini-stop na po dyan. Ha? Naranasan ng lahat ng mga tao ang kamatayan. Tapos ititigil na po yung pagbabasa. And then, magkukonclude, kaya meron tayong naman ng consequences because of the sin of Adam. No? Yun po yung sinatawag na doctrine of original sin. Na dahil po doon sa pagkakasala ni Adan na yung consequences, no, yung parusa ay namana ng mga susunod na henerasyon. Kaya yung mga pinanganakan niya raw, meron ng kasalanan yan. Sapagkat meron tayong minanang kasalanan, consequences dun sa ginawang kasalanan ni Adan. Yun po yung kanilang maling doktrina na maling interpretation po dito sa verso ito. No? Hindi po ganun ang hustisya ng Diyos na kasalanan ng iyong ama, pagdurusahan mo yung punishment, di ba? Kahit basahin po natin sa Lumang Tipan, let's read. Kung tignan natin sa kasulatan sa Lumang Tipan,
in Ezekiel chapter 18 verse 20, ganito po ang hustisya ng Diyos. The one who sins is the one who will die. Huh? Sino ang nagkasala, siya mamamatay. Sino ang nagkasala, siya ang karapat dapat tumanggap ng punishment, ng kaparusahan. The child will not share the guilt of the parent, nor will the parent share the guilt of the child. The righteousness of the righteous will be credited to them, and the wickedness of the wicked will be charged against them. Diba? So hindi po ganun yung hustisya ng Diyos na kasalanan ng iyong na mamanahin mo at ikaw ay magdurusa sa parusang nung kanyang kasalanan ginawa. Ano? Kahit sa pusa bagong tipan, ganito rin po ang ating mababasa. In 1 John chapter 3 verse 4, whosoever committed sin, ano po? Transgressed also the law. For the sin is the transgression of the law. Bakit ka nagkaroon ng kasalanan? Paano ka nakakumit ng kasalanan? Because you transgress the law personally. No? Hindi, not because you inherited from your parent. Kasi nagkasala yung magulang, kaya meron ka rin kasalanan o pagkakasala o mga consequences. Whosoever commit the sins transgress also the law. For the sin is the transgression of the law. Yan po ang hustisya ng Diyos. Kung sino yung gumawa, siya ang makakatanggap ng kaparusahan. And yung mga sa paningin po ng Diyos, ayan po ay inosente. Hindi po yan itinuturing na, banggit ko po kasi kanina, no, yung mga pinanganak, sabi doon sa Doctrine of Original Sin, may mga kasalanan na yung minana. Kaya nga siguro inadapt yun nung bautismo, infant baptism, no? Because they believe that the child, the born child, no, inherited sin or consequences from Adam. Yun nga po yung maling interpretasyon dito. Ganito po ang ating matutungin o mababasa, no? Sa aklat po ng Mateo, in Matthew chapter 19 verse 14, no? Ang sabi po dito, but Jesus said, suffer little children and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven. So ang background po kasi niyan, no, may mga batang dinadala sa Panginoong Yesus para patungan niya ng kamay, para ipanalangin. Ngayon, sinaway ng mga alagad. So siguro nag-aalala sila na baka makulit ng mga bata. Yung kalabitin sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoong Yesus, hayaan niyo silang lumapit sa akin sapagkat for the little children, such is the kingdom of heaven. For the little children is the kingdom of heaven. Para sa kanila ang kaharian ng langit. Itinuturing silang inosente ng Panginoong Kristo. So, hindi po katulad noong like what I said, yung doctrine ng original sin. No? Pero kung tatanungin nyo naman po, kung gaano naman kabata, no? Ano ba yung age of accountability? No? Ibang usapan naman na po yun. So pag-aaralan ko po yun, kung sakaling gusto nyo tanong o malaman, ano yung sinasabi ng Biblia tungkol sa mga minors in minority. No? Tungkol sa kanilang discernment, kung anong edad ba maituturing na alam na nila yung kanilang ginagawa na hindi na sila itinuturing pang inosente. Diba? So, yun. So, tuloy natin. So, kung babasahin po natin, no, tatapusin natin yung pagbabasa. And so death passed upon all men, for that all have sinned. No? Not because we inherited the consequences, but because we have all sinned. Yun po yung kasunod na nakasulat eh. Malinaw naman eh. No? Meaning to say, people follow the example of Adam for being disobedient to God. That's how we committed our sin. Tinularan kasi ng mga sumunod na tao yung pagsalangsang ni Adan.
tinularan nila yung pagiging disobedient ni Adan. That's why naranasan din ng lahat ng mga tao yung kamatayan because all have sinned. Hindi po natin minana. Yun po yung ating ini-emphasize dito. That's how we committed our sin. Okay? And let's go to what solution that God provided. In Romans chapter 5, verse 14 to 15, ganito po ang ating mababasa. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. But not as the offense, so also is the free gift, for if through the offense of one, many will be dead. So much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, who is Jesus Christ, had abounded unto many. Yun ang pinagkaiba nila. No? Kaya sa offense o sa disobedient, no? O sa kasalanan na ginawa ni Adan, many be dead. Pero doon sa ginawa o pagsunod ng Panginoong Hesus, no, yung grace of God naman ang lumaganap. Grace of God abounded unto many. No? Kabaliktaran po ang naging epekto o ginawa between Adam and Jesus Christ. So let's tabulate, no, yung aking nabasa. So because of Adam's offense, because of Adam's disobedience, because of Adam's transgression, many be dead. Naranasan ng lahat ang kamatayan. But by Jesus Christ, the grace of God abounded to many. Kaya yan po yung siya tinawag na type of Christ, adversely, kabaliktaran. So let's continue. Ano pa po yung kanilang pinagkaiba? No? Tignan natin ano yung pinagkaiba pa ni Adan at ng ating Panginoong Kristo. In Matthew chapter 4, no? Dinala ang Panginoong Hesus sa ilang upang tuksuhin ng diablo. Ganito po ang ating mababasa. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterwards anhungered. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Dinala po ng Espiritu ang ating Panginoon upang tuksuhin. Kung sabi ng Diablo, 40 days and 40 nights ka nang hindi kumakain. Na? Malamang gutom na gutom ka na. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mo nga tinapay ang mga batong ito. Bakit hindi dapat gawin ng Panginoong Hesus ang panunuksong ito? Dahil nasa proseso siya noong temptation. Because tandaan po natin, wilderness is a place of discipline and preparation. Kung matatandaan niyo po si Moses and the Israelites when God delivered them from Egypt, di ba, napunta sila sa ilang in the wilderness para po i-discipline o i-prepare para doon sa pangakong doon sa promised land na kanilang matatamasa in the future. Dito rin po sa ating Panginoong Hesus, no? Siya hinihahanda bago niya gawin yung kanyang personal ministry na hindi siya dapat magpatalo sa tukso ng demonyo na ito na gawin ang panunokso sa kanya. And sabi niya nga, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Ano pa po ang mga nangyari? Then the devil taken him up into the holy city and settled him on the pinnacle of the temple, and said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, sabi ng Satanas,
he shall give his angel charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Jesus said unto him, it is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God. Sabi ng Diablo, dinala siya sa pinakamataas na tuktok ng templo in Jerusalem, in Holy City. No? Tumalong ka, magpakahulog ka. Don't worry to get hurt o na ikaw ay mamatay. Sapagkat ipadadala naman ng amang mga anghel para iligtas ka. Kaya huwag kang matakot na tumalong. Gumamit pa nga siya ng kasulatan eh. But Jesus said, it is written, thou shalt not tempt the Lord thy God. Huwag mong tuksuin ang iyong Diyos. Yun ang hindi lang nasusundan. And next, ano pa po ang ginawa ng Diablo? Ating Panginoong Jesus na panunukso sa ilang. Again, the devil taketh him up unto an exceeding high mountain, and shewed him all the kingdoms of the world and the glory of them, and said unto him, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Then said Jesus unto him, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shall you serve. Dinala naman siya sa tuktok, sa kaitaasan ng mga mountains, no? Ipinakita sa kanya yung mga kaharian. No? Pinukso siya in terms of power, glory. Para bang nagyayabang, lahat ng nakikita ko sa akin yan. So ibibigay ko sa iyo lahat ng kaharian nito at ang kanilang glory, kaluwalhatian. If you bow down and worship me. Ayaw mo ba nun? Magiging makapangyarihan ka? Mapapasayo ito? Pero sasambahin mo ako, din ang sabi ni Satan. Ang sabi naman ng Panginoon Jesus, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt not worship the Lord thy God, and in him only shall thou serve. So ano pinagkaiba ni Adan at ng Panginoong Jesus? Di ba tinukso rin ng Panginoong Jesus, dumaan din siya sa tentasyon? Doon sa tatlong bagay na naranasan din ni Adan, yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Jesus Christ was also undergo temptation as a human, and he would conform to these three things of the world. No? Lust of the flesh, by turning stone into bread. Nandun siya sa street na siya gutom na gutom na. Nag-ayuno siya ng 40 days and 40 nights. Lust of the eyes, by showing him the kingdom of the world. Pride of life, by offering him the glory of the kingdom of the world. No? Parehas ba nilang naranasan? Parehas. Ang pinagkaiba, si Adan was failure. And our Lord Jesus Christ is obedient. Naging matagumpay siya dito sa mga panunukso ng sanlibutan o panunukso ni Satanas. Yun ang pinagkaiba po nila. Okay? So, in Romans chapter 5 verse 16 to 17, ganito po ang ating mababasa. And not as it was by one that sinned, so is the gift. For the judgment was by one to condemnation, but the free of gift is of many offenses unto justification. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Yan ulit yung kanilang pinagkaiba. Kay Adan, condemnation. Sa ating Panginoong Kristo, justification. No? Itabilate uli natin. Balikan natin yung table. No? Because of Adam's offense, many be dead. No? Because of Adam's offense, ito yung ating matatanggap, yung condemnation o kahatulan. And death reigned dahil doon sa pagsalangsa ni Adan. Again, yung pagkahiwalay sa Diyos because of our sin. And by the obedience of Jesus Christ our Lord, grace of God abounded to many.
And sino man ang tumanggap nung regalo o yung gift of God, grace of God in Christ Jesus, makakatanggap po ng aariing ganap. Justification and reign in life. Maghahari sa buhay. Yun ang pinagkaiba. Kaya sino ang ating tutularan? No? Tularan mo yung disobedience ni Adan, ito ang kahantungan. No? Kung tutularan naman po natin ang pagsunod, kung tayo tatalima sa ating Panginoong Kristo, ito naman yung ating matatanggap. In grace of God, justification, aaming ganap, at mag-aari tayo sa buhay. Ito po yung kanilang pinagkaiba or contradiction. No, bilang huling verse na lang po na aking babasahin to end this Bible lesson, gusto kong basahin sa inyo yung nasa Hebrews chapter 5 verse 9. Sa Tagalog ko na po babasahin. Let's start in verse 8. Bagamat siya'y anak, sino po ang ating Panginoong Hesus, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Nakita po natin yung kanyang pinagdaanan, pero natuto siya ng pagtalima. Sa kabila ng kanyang pagtitiis, sa kabila ng kanyang tentasyon, na alam niya yung kanyang makahantungan, na siya'y maghihirap, ipapako sa krus at mamamatay, siya'y natutong tumalima. At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa kanya. Okay? Naging author of life, naging source of life or source of salvation ng ating Panginoong Kristo para doon sa mga taong sumusunod o tumatalima sa kanya. So again, wag po natin tutularan yung pagsalangsang ni Adan, of course. And ang ating sundin o ating tularan, ang ating talimahin, yung binigay na ehemplo o mga gawa ng ating Panginoong Kristo. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong makikinig, sa pagtsatsagang makinig sa ating Bible lesson. Thank you. Magandang umaga po. Meron po bang mga katanungan? Kung wala po, maraming salamat po. Magandang umaga. I-request ko po na si Hubert ang magpawit. I-prepare po yung presentation ni Brother. Let's open our hymn books in page 377. Beautiful. Beautiful robe so white, beautiful land of light, beautiful home so bright. Ready? Sing. Beautiful home so bright, beautiful land of light, beautiful home so bright. Where you are found on night, beautiful brown away, shining bright, gathering bright, shall spring, God and sing. Beautiful land, beautiful land. Beautiful, beautiful,
Beautiful come to me, reach out for me, like in eternity, when I know for me, free from its soul, yeah, God, let me cross all in my way. Beautiful love, beautiful love, beautiful land, beautiful love. Beautiful things of night, over beyond the sky, that's like a beautiful star. God made my dreams from the sun, where we shall live. Never feel so. Never so. Beautiful God. Beautiful Magandang umaga po sa kanilang lahat. Sumaati nawa ang biyaya ng Panginoon at doon sa mga naka-online. Hello po sa inyo. Sana po ay hindi lang po tayo magkita-kita sa online. Sana po ay magkaroon kayo ng time na magkita ka tayo dito sa aming mismong lugar ng ating pagkakatipon. Ng face-to-face po. So, tayo po ay nasa dako ng serye ng ating pag-aaral. Ang pinag-aaralan natin po ay ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Medyo kinabahan ako na medyo maninibago kayo. Gunang gusto kong sabihin sa inyo, ito pong pinag-aaralan natin na hindi ko doktrina. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Okay? At kung ano man yung ating mababasa rito, ito po ay ito po yung pangangaral ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. At sabi nga natin, kapag may sulat, mayroon pong may problema. At ang pangunahing problema po na ating pong matutunghayan, at ito yung ating nakikita na sa tuwing tayo ay nag-aaral nito, ay may kinalaman po sa division. Hindi naman po nawawala yan kuminsan, yung hindi pagkakaunawaan, pagkakaroon ng division. At yun nga po, ay nabasa natin po yun, sa chapter 1 pa lang sinabi na ni Apostol Pablo ito, na sabi nga po niya, I appeal to you brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there will be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. Ito po, napilitan si Apostol Pablo sumulat.
Nabalitaan niya kasi itong hindi nagkakaisa sa pag-iisip. No? Hindi nagkakaisa sa mga judgment nila, sa paghatol. So napilitan siya sumula. No? At yan ay sumbong sa kanya. Ipinarating sa kanya. No? Pansinin niyo po, si Apostol Pablo po ay hindi taga-Korinto. Okay? Si Apostol Pablo po ay member ng church ng Antioquia ng Syria. Kaya nga, pag nagsisimula siya ng missionary journey, magsisimula siya sa church ng Antioquia. Tatapusin niya sa church ng Antioquia. Pagkatapos nun, sisimula na naman siya at magre-report siya pagkatapos ng mga missionary journey. Nagre-report siya doon sa church ng Antioquia. So ito pong church na siya kanyang sinusulatan, hindi po church na kanyang pinaglilingkuran personal at pinagsiservisyohan. Pero pansinin niyo, nung may magsumbong sa kanya, sumulat siya. So hindi po ito pakikialam sa autonomy. At yung nga po yung nagiging problema ng iba. No, autonomous church tayo, hindi tayo dapat pakialaman. Hindi sana si Apostol Pablo yun na naging katuwiran. Hindi sana niya pinakialaman ng mga taong ito. Bakit? Ay, dito kami sa church ng Antioquia. Diyan kayo sa church ng So, bahala kayo dyan. Nakita niya, sana yung ibang mga nagpipili ng tungkol sa church autonomy, sana pag-aralan mabuti yung ibig sabihin ng church of autonomy. Para sa gano'n, hindi tayo nagkakaroon ng problema. Pero hindi yan ang subject. Itinapik ko lang kasi medyo nagkakaroon po ng problema tungkol sa church autonomy. At ako po ay imbitado niyo lang po dito. Okay? At hindi po ako makikialam sa church autonomy ng Pasay. Pero since na ako ay imbitado at ako ay nagtuturo nga ng serye ng pag-aaral dito sa Corinto, obligado kong sabihin ito. No? Total, ang ginagawa ko lang naman ay pagbabasa. Okay? At sabi nga dito sa Apostol Pablo, merong nagsumbong sa kanya merong na-informer siya no, na taga-Corinto rin, at yan yung pamilya ni Chloe. At sabi niya, my brothers and sisters from Chloe's household have informed me that there are quarrels among you. What I mean is this. One of you says, I follow Paul. Another, I follow Apollos. Another, I follow Cephas. Still, I follow Christ. Is Christ divided? Sabi ng Apostol Pablo, tanong ni Apostol Pablo, was Paul crucified for you? Were you baptized in the name of Paul? So, nakarinig siya, sinabihan siya na there are quarrels among us. Help us. Ang ibig sabihin, tulungan mo kami, hindi kami nagkakaisa rito. So makikita natin, bilang Kristiyano, bilang alagad ng ating Panginoon Kristo, may concern din naman siya sa ibang congregation. At yun ay hindi pakikialam, kundi dahil nga may problema ang congregation na yan, nais niyang tulungan. At sa pagkakataong ito, dumating na po tayo sa chapter 10 at nakita naman natin kung paano sinulusunan ni Apostol Pablo yung mga unang problema ng chapter 10. Okay? At ngayon, pupunta tayo sa chapter 11. Ito nga ang sinasabi ko. Parang gusto kong laktawan. Kasi medyo hindi ko alam kung merong magkakaroon ng reaction o tinatawag na violent reaction. Pero ito po yung sinulat Isa to sa naging problema at ito ay gustong solusyonan. Hindi naman ako naniniwala problema ito ng Pasay. Hindi naman ako naniniwala. Pero ito yung problema ng Corinto. Tandaan po natin, ang sinusolusyonan ni Apostol Pablo, problema ng Corinto. At ito'y umiiral sa kanila. Kaya niya diniscuss. Isa ito sa ibinulong sa kanya. Ano yan? Na may kinalaman sa usurpation of authority. Inisip natin yung usurpation of authority, may kinalaman yan sa women.
Now, women should not usurp authority over men. Diba? So, pansinin po natin dito sa verse 1, Tagalog na po, no, ang ating babasahin. Maging tagatulad kayo sa akin, gaya ko naman kay Kristo. O, kayo'y aking pinupuri nga na sa lahat ng mga bagay ay naaalala ninyo ko at iniingatan ninyong matibay ang mga turo na gaya na ibigay ko sa inyo. At sa inyo, straight to the point si Apostol Pablo pagdating sa verse 3. Nakita niya, sabi niya, dapat ibig ko na inyong maalaman na ang Pangulo ng lalaki si Kristo. Ang Pangulo ng babae, lalaki. At ang Pangulo ni Kristo, ay ano? Ang Diyos. Nakita niya? Ibig sabihin, ang sinusunod ni Kristo, ang Diyos. Ang sinusunod ng mga kalalakihan si Kristo. Ang dapat sundin ng mga kababaihan, sino? Ang lalaki. Oops. Hindi pa paayos si sister. Iyon ang ano eh. No? Si Christ, ang head niya, ang God. Si man, ang head niya, si Christ. Ang woman, ang head niya ay sino? Ang man. Pero sabi, di ba, wala nang babae, wala nang lalaki sa iglesia. Pantay-pantay. Totoo naman po pantay-pantay. Nung nilikha ng Diyos ang lalaki at babae, pantay. Ha? Kailan schedule ni Brother Gary? Ay, kapakita ni Brother Gary yung pagiging pantay ng lalaki at babae. Okay, so nung sila ay nilalang, okay, pero nagkasala. Sila, diniscuss ni Brother, yung pagkakasala, no? Nagkaroon na ng batas para sa babae. Nakita niya, the woman, he said, I will make your pain in childbearing very severe. Kaya may mga anak talagang hirap na hirap, labor, With painful labor, you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. Yan ang utos ng Diyos. Circumstansya yan, kanina, ng kasalanan ng babae. Bakit? Pantay sila eh. Dapat kumonsulta muna siya kay Adan. Nung inalok ni Satanas yung bunga, dapat nagkonsultuhan muna sila. Adan, inalok eh. Kaya ako, salesman ako, kaya pag nag-represent ako ng product ko, tinatanong ko, sino po ang decision maker? O kaya, pag dumaraw si Mrs., asan po si Mr.? Pag dumaraw si Mr., asan po si Mrs.? Bakit? Sa decision kasi dapat nag-uusap. Pero anong ginawa ni Eva? Hindi. Kaya sabi ng Diyos, total pa. Bida-bida ka eh. Kinakailangan respetuhin mo ang iyong asawa. Kumonsulta ka naman. Dapat siya ang mag-rule over you. Okay? So, yun yung po yung sinabi niya doon sa verse 3, di ba? Pero ang sumunod na mga talata na dyan, at ito ay talagang nangyayari noong panahon na yon, at ito ay isa sa mga dinidiscuss na yung Apostol Pablo. Bawat lalaking nananalangin o nanguhula, so yung naglilid ng prayer at saka naghuhula, wala naman ngayon naghuhula na ngayon. Ibig sabihin nangangaral, na may takip ang ulo, ay winawalang puri ang kanyang ulo. Sino yung ulo niya? Si Kristo. So hindi dapat ang mga lalaking nangunguna sa church, ang mga lalaking nananalangin, ang mga lalaking wala naman nanguhula ngayon, nangangaral, dapat may wala lang takip. Pero nangyayari, meron takip ng iba. Nakita niya? May takip yung iba. Diba? Ako, kahit ganito ako, hindi ko na tinatakpan to.
Tanga natin yan. Sabi ng Biblia, wag daw eh. Diba? Kung mananalangin ka, kung mangangaral ka, o manguhula ka. Kasi ang panghula, mangangaral yan. Binigyan ka ng Diyos ng knowledge of the future. Diba? Dapat mong ipangaral. Diba? Okay. So, ganun rin ang sinabi sa babae. Pantay kasi. Pero pa, ang sabi, bawat babae nananalangin ang nanguhula o nangangaral, no? Na walang lambong ang kanyang ulo, niwawalang puri ang kanyang ulo, ang kanyang husband, sapagkat gaya rin ng kung kanyang inahitan. Okay, so iba isa babae. Ang lalaki, huwag kang maglambong. Kultura nila yan. Okay? Ang babae naman, dapat kang maglambong. Nagkaintindi tayo rito? Pero, pinahihintulutan silang manalangin, pinahihintulutan silang manghula. Okay? Oh, teka muna. Di ba, sa Old Testament lang nanghula? Sa Old Testament lang nagpadala ang Diyos ng ng mga prophets. Yun yung madalas nating naririnig. Puso kasi ang fake news. Sa New Testament, meron ring mga propeta. At hindi lang lalaki ang nagiging propeta doon, nagiging mga babae rin may propeta. Okay? So itutuloy lang natin ang basa. Ang sabi po doon sa 6, sapagkat kung ang babae ay walang lampong, ay magpagupit naman. Ngunit kung kahiya sa babae ang pagupit o paahit, maglambong siya. Nagpaahit siya, nagpagupit siya, kalbo siya, kagaya po, maglambong siya. Nakalata niyan? Brother Gary, nagkaisa na tayo, ha? Okay. Nanonood si Brother Gary ngayon. Verse 7, sabi, a man ought not to cover his head. Inulit-ulit. Since he is the image of the glory of God. But woman is the glory of man. For man did not come from woman, but woman from man. Pero babalance ito ng Gusto Paul. Neither was man created for woman, but woman for man. Sabi dito, dahil dito, nararapat na ang babae magkaroon sa kanyang ulo ng tanda. Nakita niya yan? So ano man gagawin ng babae? Kailangan may tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. Gayunman, ang mga babae ay di maaaring walang lalaki at ang lalaki ay di maaaring walang babae sa Panginoon. Ibig sabihin, nung nilikha ng Diyos ang tao, di ba, likhain natin ang tao, ginilikha niya lalaki at babae. So, clear. Okay, verse 12. Sabi, for a woman came from man, so also man born of a woman. Di ba, pantay lang. Okay? But everything comes from God. Judge for yourself. Ito ang tanong niya. Is it proper for a woman to pray to God with her head uncovered? Okay ba sa Diyos yun? Na mananalangin yung babae na walang lambong? Yun ang tanong niya. Pero nagkakaisa sila, no? Pwedeng manghula at pwedeng manalangin. No? So, sa church ng Corinto, sensya na, yun yung nakikita natin, nananalangin ang babae. Nanguhula ang babae. Okay? Sasalita sila. Okay, so makikita natin, verse 14. Does not the very nature of things states to you that if a man has long hair, kaya si Jesus, hindi po long hair yun. Mas mabuti pa yung yung illustration ng mga saksi ng Jehovah. Tama yung illustration nila na si Jesus ay short hair. Okay? It is a disgrace to him. But that if a woman has long hair, it is her glory. For long hair is given to her as a covering. So yun naman yung katuwiran ni Brother Gary, na hindi na kailangan maglambong kasi meron na siyang long hair. So yan ay covering sa kanya. Nag-intindihan tayo. So bilang tanda ng pagrespeto ni sister kay Brother Gary, nagpapahaba siya ng buhok.
Si Sister El, papabasan po. Ano natin yan? Bilang tanda ng, ng kanyang respeto. Okay? Kasi kung pareho kayong short hair, parang pareho kayong lalaki. Nagkaintindihan tayo ron. So, gusto lang ng Diyos na may tanda na bagamat tayo'y pantay, pero may tanda. Iba yung lalaki at babae. So, malayo pa lang, alam mo na siya'y babae. At kahit alam mo na kung siya'y lalaki. Okay. Verse 16. If anyone wants to be, ayan, mahilig yung mga talo-talo. Diba? If anyone wants to be contentious about this, sabi niya, we have no practice nor do the church of Christ. So, hindi kami mahilig dyan. Yung iba kasi mahilig pag talo-talo eh. Sabi niya, Pastor Pablo, kami hindi namin practice yan. In the following directives, sabi niya, I have no praise for you. For your meeting, ayan na, sinasabi niya, do more harm than good. Sabi ng Apostol Pablo, yan, mga sumbong sa akin eh. Katunayan, dahil sa ginagawa niyo ito, yung inyong mga gatherings, inyong pagsamba, ng collective na pagsamba, ay hindi naman nakakabuti. No? Kundi nakakasama. Okay, so, tuloy lang natin. In the first place, sabi niya, I heard that when you come together as church, there are divisions among you, and to some extent, I believe it. Kaya nga sumulat siya, di ba? Talagang merong pagkakaiba, merong pinagtatalunan nyo. Yung mga bagay-bagay. Sabi niya, ako naniniwala talaga, merong division. Kaya nga sumulat siya. No doubt that there have to be differences among you to show which of you have God's approval. So, ganyan naman sa debate, di ba? Kami yung ayon sa Diyos, kayo hindi. Kami yung malapit sa Biblia, kayo hindi. Di ba? Kami ang may approval ng Diyos, kayo hindi. Yan yung mga debate. Okay. Pero pansinin po natin dito sa ating binasa, ano ba yung hindi nila pinagkakaisahan dito? Saan sila hindi nagkakaisa? Hindi sila nagkakaisa doon sa belo. Kung magbebelo ba o hindi. Pero nagkakaisa sila na pwedeng manalangin o manghula ang babae sa loob ng iglesia. Okay? Nagkaintindi tayo ron? Doon, nagkakaisa sila ron. No? Ayan. Saan sila nagkakaisa? Ang babae ay maaaring manghula o manalangin o manghula sa loob ng iglesia. At ito yung problema natin ngayon. Problema natin yun. Bawat babaeng nanalangin o nanguhula na walang lambo ang kanyang ulo, walang mauri ang kanyang ulo sa gaya rin ng kanyang akitan. So makikita natin, meron talaga nananalangin at nanguhula. Meron nagli-lead ng prayer. Pero hindi natin kultura yan. Hindi natin nakagawian. Pero sa panahon nila, meron talaga sa church nila nananalangin. Sabi ko nga sa inyo, hindi ito doktrina ni Brother Bot, binabasa lang natin yung sinasabi ng Apostol Pablo dito sa Corinto. Okay? Bakit meron nanguhulang babae? No, kasi nga, hindi lang babae, lalaki rin yung propeta eh. Diba? Kasi nga, yun yung mismo yung pinanukala ng Diyos. Katunayan, nung ikinwento ni Lucas, yung Acts, yung aklat ng mga gawa, may nabanggit siya doon mga babae na mga propeta eh. Doon sa Acts, chapter 21, verse 8 to 9, mababasa natin, na kinabukasan ay nagsialis kami at nagsidating sa Cesarea. At sa pagpasok namin sa bahay ni Felipe,
na ebangelista na isa sa 7. Bakit isa sa 7? Siya yung isa sa 7 deacons na nanguna ng pagpapakain sa mga balo. At chapter 8. Okay? Ay, nagsitahan kaming kasama niya at ang kanyang mga ang taong ang ito ay may 4 na anak na binibini na nagsisipaghula. O kwento yan. History yan. Kwento yan. Ni Luke na may mga babaeng nagsisipaghula. Okay? Merong mga propetang sa Old Testament, meron ring mga propeta sa New Testament, at may mga propeta sa New Testament na mga babae. Now this man had 4 virgin daughters who prophesied. Okay? Hindi lang babae ang mga propeta sa New Testament. May pangalang Agabo, isang propeta. Sa Gawa Kapitulo 1, 21, talatang 10, ang Biblia Tagalog na po ang ating babasahin ay dumating na galing sa Judea ang isang propeta. Hindi po yung Old Testament prophet. Yan po ay New Testament prophet. At ang pangalan niya ay Agabo. At si Agabo ay hindi lamang iisang propeta sa New Testament. Marami po sila. At sabi po doon sa Gawa Kapitulo 11, talatang 27-28 ay ganito. Nang mga araw ng ito ay may lumusong sa Antioquia ng mga propetang galing sa Jerusalem at nagtindig ang isa sa kanila na nangangalang Agabo. Ulit-ulit, si Agabo. At ipinaalam sa pamamagitan ng Espiritu na magkakagutom ng malaki sa buong sanglibutan na nangyari ng mga karawan ni Claudio. At si Claudio ay namuno 41 to 54 AD. History po ito. Kinukwento na lang kung ano ang nangyari ng nakaraan. Di ba? History is the record. History is the story of the past event. At nangyari nga, sa New Testament, meron talagang pinatunayan sa si Lucas na may mga propeta, hindi lamang babae, lalaki rin. Kasi kung hindi mangyayari ito, hindi mag-i-exist ito, nagkamali si Pedro sa pagsasabi niya doon sa Acts 2 na natupad ang hula ni Joel sa mga huling araw. Tingnan niyo po ang sabi doon. Acts 2, chapter 17, Acts chapter 2, verse 17. At mangyayari na sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Yan po ay hula ni Joel 2, at sinasabi nga ng Apostol Pedro na nangyari sa Acts 2. At ang inyong mga anak ng lalaki, bilang lalaki, at babae ay manghuhula. At ang inyong mga binatay makakita ng mga pangantain, ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Mga anak na lalaki, di ba si Agabo, at iba pang mga propetang galing sa Jerusalem. At mga anak na babae manghuhula, mga anak ni Felipe. Naka natin yan? Sabi ni Pedro, natupad. Sabi ni Luke, oo nga. Naka natin yan? Sabi ni Pedro sa Acts 2, natupad si Joel 2. Pinatunayan naman ni Lucas. Sabi ni Lucas, oo nga. Merong merong talagang itinalaga ang Diyos na na mga propetang lalaki at babae sa New Testament. Naka natin yan? Tanggap natin ito eh. Pero hanggang sa ngayon, nakikita ko yung question mark. Sa inyo rito. No? Paano yun? Babae, magsasalita.
babae, mga ngarat. Paano na? Brother Bot, paano yun? Paano yung sinasabi sa Corinto 14:34? Pinatatahimik doon ang babae sa loob ng iglesia. Sabi niya, tumahimik ang babae sa iglesia. Naka natin yun? Ngayon, kung tatahimik ang babae sa iglesia, parang na-violate natin ngayong araw na ito. Ano nangyari? Pagsamba natin. Bakit? Nakita ko nagsipagkantahan yung mga babae. Hindi nakatahimik. Naka natin yan? Ayan. Ang mga babae, pasensya, nakalagay. Sapagkat sila'y walang kapahintulutang magsalita, kundi sila'y sakop, gaya naman na sinasabi ng kautusan. Di ba yan ang sulat sa 1 Corinthians chapter 14? Ngayon, alamin natin kung anong ibig sabihin nun. Kasi bawat chapter, kailangan natin bawat text, may kasama mga text pang iba. Ibig sabihin, may context yan. Ano itong sinabi ng Apostol Pablo ito at kunin natin sa context? Kasi ang tanong natin yan, saan mananahimik? Paano mananahimik? Kasi nakita ko nga kumakanta yung mga babae, dapat hindi kayo kumakanta. Tahimik kayo. Pero, sa pagkanta natin, at sabi doon, manahang nawanggat sa gana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong kanunon, kayo'y magturuan, magpaalalahanan sa isa't isa sa pamagitan ng salmo, mga himno, mga awit. Pansinin niyo, hindi na tumatahimik ang babae dito. Hindi lang tumatahimik, kumakanta pa. At hindi lang kumakanta pa, nangangaral pa. When you sing, you are teaching. Kaya nga namimili tayo ng kanta eh. Ang pinipili natin kanta ay biblical. Bakit? Kasi when we sing, we teach each other. Di ba? Naka natin yan? Kapag tayo kumakanta, nagtuturuan tayo sa isa't isa. Kaya, ano yung ibig sabihin ng pananahimik? Doon natin tingnan yung salitang pananahimik. Saan mananahimik ang babae? At paano siya mananahimik? Kasi kung mananahimik siya, dapat hindi na rin siya kakanta. Sapagkat kung kumanta siya, hindi siya nananahimik. Lalo na kung malakas ang boses niya, kagaya ko, maingay siya. Hindi siya tahimik. Naka natin yan? So, kailangan natin kunin ng konteksto na ibinato sa ating talata. Sabi niya rin, dapat rin tumahimik ang babae sa iglesia. So, sisimulan natin sa verse 1. Tingnan natin kung anong konteksto nito. Ang sabi diyan, pagkamithiin ninyo ang pag-ibig, hangarin ninyo ang mga kaloob ng espiritual, lalong-lalo na ang pagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. Okay? Ang buong iglesia, sinasabihan niya, makapagsalita kayo ng mensahe mula sa Diyos. Okay? Pansinin po natin, meron akong puro coding, Dito sa chapter 14, dito ay meron siyang kinukumparang dalawang gifts. Dalawang gifts po ito. Gifts of tongue and gifts of prophecy. Napa natin yan? At sinasabi dito, sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao, nagsasalita kundi sa Diyos, sapagkat walang makakaunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. Dalawa pa, ang nanguhula, kung dito, ito naman, ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay at sa ikapapangaral
at sa ika-aaliw. Nakita niyo yan? Yung comparison between the tongue and the prophecy. Itong prophecy, nakakapagpatibay, nakakapagpangaral, at nakakaaliw. Pero yung nagsasalita ng wika, ano nangyari? Hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos, sabi niya, sapagkat walang nakakaunawa. When I speak before you today in French, in Chinese, in Japanese, sino makakaintindi? When God gave me the gift of tongue, at magsalita ako sa Diyos, sino makakaintindi? Wala, di ba? Kaya sabi ng Apostol Pablo, maganda pa yung nanguhula. Sapagkat nakakapagpatibay siya, nakakapagpangaral, at nakakaaliw. Nabala natin yan? Sa verse 4, sabi, ang nagsasalita ng wika ay nagpapatibay sa sarili. Yung sarili niya. Ay, binigyan ako ng power of speaking in tongue. Nasa akin ng Diyos. Tibay ako sa aking pananampalataya. Ngunit, ang sabi, ang nanguhula ay nagpapatibay sa iglesia. Kasi nagpapatibay siya, nag-aaral siya. Di ba? Kapag nang-aral siya, titibay ang iglesia. Naintindihan ng iglesia, kanyang pang-aral. Ibig ko sanang kayong lahat, magsalita ng mga wika. Sabi niya, okay lang, bigyan kayo ng gift of tongue. Lalo na ang kayo magsipanghula. Mas maganda kung maghula kayo kaysa mag-speak in tongue. Kaya napapansin niyo, Tagalog yung ngayon Because I don't want to speak to you. Ay, salita ng tongue. Gusto kong mangaral sa inyo ng wika, maintindihan natin. Okay? Nagsalita ng wika, pero sabi, dapat lalong na kayo'y makapanghula, lalong dakila ang manghula kaysa magsalita ng wika. Maliban na kung siya ay nagpapaliwanag upang ang iglesia ay magtibay. Kaya nga, napapansin niyo kapag nagsalita si Brother Nahum at English, tinatagalog niya. Nakalata niya? Yan ang ibig sabihin. Kung sasalita ka ng wika, dapat may paliwanag. May translate sa wika na maintindihan ng lahat. Nagkaintindihan tayo ron? Yan yung konteksto ng 40. 60. Ngayon nga, mga kapatid, kung ako'y pumarihan sa inyo at magsalita ng mga wika, ano pakikinabangan niya sa akin? Sabi ng Apostol Pablo, pupunta ako dyan, magsalita ako ng lingwahe ng Kapadosya, hindi naman kayo mga taga-Kapadosya. Magsalita ako ng salita ng Galilea, hindi naman kayo mga Galilea. Nakalata niyan? Ano pakikinabangan niya sa akin? Pero sabi niya, anong inyong pakikinabangan sa akin? Maliban na kung kayo'y na kayo'y pagsalitaan ko sa pamagitan ng pahayag, ng kaalaman, at ng panguhula o ng katarang. Nakita niyo? Napapansin niyo kung ano yung kinukumpara dito? Speaking in tongue and prophecy and teaching. Nakita natin yan? Sabi diyan, maging mga instrumentong walang buhay tulad ng flauta at alpa, paano malalaman nito kung ano ang tinutugtog kung hindi malinaw ang tunog ng nota. Di ba? Kung balag yung gitara, hindi mo malaman kung ano yung tinutugtog. Pero kung hindi balag, maintindihan mo. Okay, at kung hindi malinaw ang tunog ng trumpeta, sino ang maghahanda sa paglaban? Yung trumpeta kasi noon, hindi ito basta ginagamit lang sa instrumental music, kundi ginagamit rin ito, kudya! Kung susugod, kudya! Kung aatras, kudya! Kung magtatago, ginagamit yan sa gera. Kaya sinasabi dyan, kung hindi malinaw ang tunog ng trumpeta, sino ang maghahanda sa paglaban? Gayun din naman, paano malalaman din naman ang ibig ninyong sabihin kung magsasalita kayo sa pamamagitan ng wikang hindi naman nila nauunawaan. Okay?
Kung magsalita ng Bisaya, kunti lang ang makakaintindi ng Bisaya dito, no? Kung magsalita ng Ilocano, kunti lang rin ang ano, para kayo nakikipag-usap sa ano, sa hangin. Naintindihan niyo yung konteksto ng 14? No? Ni Apostol Pablo na magkagulo yung ang gulo naman ng church na yan. Iniisip ni Apostol Pablo kasi dito may mga bisita. Buti ngayon wala tayong bisita na hindi mananampalataya. Itong panahon na ito, may bisita sila mga may pananampalataya at mababanggit yung mamaya. Maraming iba't ibang wika sa daigdig at bawat isa ay may kahulugan. Totoo, wika ng Japanese may kahulugan, wika ng Chinese may kahulugan. Okay, ngunit kung hindi ako marunong ng wikang ginagamit sa aking kakausap, hindi kami magkakaintindihan. Yamang nanghangad kayo ng mga kaloob ng Espiritu. Ayan. Yung gift of the Spirit. Ang sabi niya, sikapin ninyong sumagana kayo sa mga kaloob na makapagpapatibay sa iglesia. Binanggit na kanina ito eh. Yung ano, yung gift of ano, prophecy, gift of teaching, gift of knowledge. Yun yung dapat nating sikapin, hilingin sa Diyos. Yan ang sinasabi ng Apostol Pablo. Ha? Ang sinusulatan, taga-Korinto, at ito'y nag-i-exist na problema, kaya nga tinatalakay niya. Okay, verse 13. Kaya ang nagsasalita ng wika ay manalangin na siya makapagpaliwanag. Sapagkat kung ako'y mananalangin sa wika, ay mananalangin ang aking espiritu, dapat ang aking pag-iisip ay hindi namumunga. Ano nga ito? Manalangin ako sa espiritu at manalangin din naman ako sa pag-iisip, aawit ako sa espiritu, aawit din naman ako sa pag-iisip. Okay, 16. At sa ibang paraan, kung ikaw ay nagpupuri sa espiritu, ay nasa kalagayan di marunong, ito yung sinasabi di marunong, bisita natin yan. Hindi pa siya marunong, hindi pa siya na-indoctrinate, no? Hindi pa niya alam yung mga aral ng iglesia. Paano siya makapagsasabing siya nawa? Di ba? Paano niya masasabing amen? Okay? Sa iyong pasasalamat, palibasa ay hindi nalalaman ang iyong sinasabi. Mabuti ang iyong pasasalamat, ngunit hindi makakapagpatibay sa iba. Lalong-lalo na ang iglesia nito, meron regular silang bisita na ano, na hindi pa naman mananampalataya, hindi pa marunong. Okay, verse 18. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ako yan pagsasalita ng iba't ibang mga wika, higit kaysa inyong lahat. Ngunit, sa pagtitipon sa iglesia, sabi niya, mas gusto ko ang magsalita ng 5 tatagang mauunawaan at makapagtuturo sa iba, kaysa libo-libong salitang wala namang nakakaunawa. O, sabi niya, kung sa iglesia, puro na lang speaking of tongue, wala na nakakaunawa, huwag na lang. Mas mabuti pa, magsalita ako ng 3 kataga o 5 kataga na kaya niyong unawain. At yun, makapagpapatibay sa atin. At nagkaintindihan tayo rito. Okay. Verse 20. Mga kapatid, huwag kayong mag-isip bata. Maging katulad kayo ng mga batang walang unawa sa kasamaan. Ngunit maging tulad kayo sa matatanda sa inyong unawa. Ganito ang nasusulat sa kautusan. Sinabi ng Panginoon, magsasalita ako sa bayang ito sa pamamagitan ng mga taong may ibang wika, sa pamamagitan ng labi ng mga banyaga, ngunit hindi pa rin nila ako mapapakinggan. Bakit? Foreign language paano maintindihan? Okay, verse 22. Kaya nga ang wika ay pinakatanda hindi sa mga nagsisampalataya, kundi sa mga hindi nagsisampalataya. Ngunit ang panghuhula ay hindi sa mga nagsisipalataya, kundi sa mga sumasampalataya. Okay? Kaya kung sa pagtitipon ng iglesia ay nagsasalita ang iba't ibang wika, ang lahat, at may dumating na taong walang gayong kaloob o hindi sumasampalataya, bisita ulit. May dumating na bisita, tapos puro nagsasalita ng wika, ano sasabihin na lang ng bisita? Laman na akong namuha, mga ulo yata ito, mga baliw yata ito, mga ito. Diba?
Nakaranas na kayo, nakaka-attend kayo ng mga sa Pentecostal? Miss kayo po naguluhan, naimbita ako eh. Lahat na lang nagsalita. Ano ba ito? Gusto ko nang lumabas, nahiya lang ako sa nag-imbita. Nakita niya yan? Sasabihin sa niya, sabi na sa Pablo, sabihin mga ulol kayo. O, yung ibang salin-salin, kung ang buong iglesia ay nagkakatipon sa isang dako sa lahat ng nagsasalita ng wika, at nagsipasok ang mga hindi marunong o hindi nagsasampalataya, hindi ba ganun nagsasabihin mga, kayo yung mga ulol. Ayoko na dyan sa iglesia na yan. Mga ulol sila. Nagkakaintindi tayo dito sa tinatalakay ng Pablo. So, tuloy natin, ha? Ngunit kung ang lahat ay nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos at dumating doon ang isang taong walang gayong kaloob o hindi sumasampalataya. Ngayon, kung ang inabutan ng mga inimbita natin na hindi pa na sumasampalataya, ano sabi? Malalaman niyang siya ay makasalanan at tulad siya ng lahat ng kanyang narinig at mabubunyag ang lihim ng kanyang puso, kaya't luluhod siya, sasamba sa Diyos, sasabihin niyang tunay ng kasama ninyo, ang Diyos. Nakita niyo yan? Kasi nung sa mga taga-Corinto, porket ang dami ng mga nakakapagsalita ng wika, gusto nila sila na. Oo. Hindi nila na binibigyan ng oras yung merong gift of prophecy, gift of knowledge, para makapag-impart ng knowledge. Gusto nila sila na lang. Tapos may darating na bisita, hindi naman yung makakay. Pero kapag nagsalita sila ng mensahe, ito ang mangyayari. Nagkaintindihan tayo ron? Okay. Sabi sa 26, ano nga ito mga kapatid? Pagka kayo nagkakatipon, ang bawat isa sa inyo may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may isang wika, may isang pagpapaliwanag. Nakita niyo, pag may isang wika, pero naman pagpapaliwanag. Gawin ninyong lahat sa ikatitibay. Kung nagsasalita ang sinuman ng wika, maging dalawa o higit sa tatlo, at gusto ni Apostol Pablo, isulat na ito, magkaroon ng order in the church. Okay? Sabi niya, dapat kung walang magpapaliwanag, ay nakita niyo yan? Tumahimik ka, wala naman kaya magpaliwanag. Miski ikaw ay binigyan ka ng gift of tongue, hindi mo kaya paliwanag. At siya magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. Kaintindihan tayo doon? O meron dito pinatahimik. Sino yung pinatahimik? Walang mga pagpapaliwanag ng gift of. Nakita niyan? Pero hindi pa yung babae. Kung sino man yun, sinasabihan ng Apostol Pablo, meron siyang gift of tongue. Sabi niya, tumahimik ka. Bakit siya pinatatahimik? Hindi ba mahalaga yung gift of tongues? Mahalaga yun eh. Kaya naman ang papaliwanag eh. Di ba? Huwag na muna ikaw. Tahimik ka muna. Nag-ended na tayo ron? Meron naman dito. At ang dalawa o tatlo sa propesya, mga propeta ay magsasalita at ang iba ay magsisiyasa. Dapat kung may ipinahayag na anuman sa isang nauupo, ay sasabihin ulit, tumahimik ang nauna sapagkat kayong lahat ay makapaghuhulang isa-isa upang ang lahat ay matuto at lahat ay mag-aral. Ano sabi dito? Huwag sabay-sabay ng mga ngaral. Merong turn. Pagkatapos sa turn niya, ikaw naman. Pagkatapos sa turn niya, ikaw naman. Nakita niya? Kapag may nagsasalita na, ano sabi? Tumahimik ka. May iba pang magpapahayag tapos na oras mo. Ano sabi? Tumahimik ka. Nakita niya? Habang nagsasalita si Nahum, natahimik ako. At ngayon na turn pa naman nagsasalita, tahimik si Nahum. Nagkaintindi tayo. Gusto ni Apostol Pablo, yung church ng Corinto, kapag nagsasamba sila,
in order. Nakuha natin yon? At yun yung konteksto. Ngayon, papasok tayo doon sa ano? Ang kaloob ng pagsasalita ng mensahe mula sa Diyos ay dapat napipigil ng mga tumatanggap ng kaloob niyon. Okay? Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi kapayapaan. Gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos. Okay? Medyo napapahaba, no? Ayan, pumasok na tayo sa kababaihan. Pinatatahimik din. Isang konteksto lang yan, ha? Pinatahimik yung kaninang isa. Bakit? Kasi ano siya, ang gift niya ay speaking of tongue, pero walang makakapagpaliwanag. Tumahimik ka muna. Yung isa naman magsasalita, tapos na yung oras niya. Meron kang magsasalita. Tumahimik ka na. Diba? Ganyan na, tumahimik na ngayon. Ako na nagsasalita eh. Nagsasalita kasi na tahimik ako. Kaya hindi na tayo. Ngayon, ang babae ngayon, pinatatahimik din. Ayan. Saan siya pinatatahimik? Ang mga babae, magsitahimik sa ano? Sa mga iglesia, sapagkat siya'y walang kapahintulutang magsalita. At sila, pasako, gaya naman ang sinasabi ng kautusan. Tunay yan. Talagang dapat magpasako. To the woman, he said, I will make your pains in childbearing very severe, with painful labor, will give birth to children. Your desire will be for your husband and he will rule over you. Kaya dapat pasakop ka. Okay? Saan? Sa iglesia? Sa iyong asawa. Okay? Tumahimik, huwag magsalita, at at pasakop. Saan sila pinatatahimik? Dahil ba siya may speaking of tongue, pinatatahimik siya ni Apostol Pablo? O dahil siya merong iaaral o iuhula, pinatahimik pa rin siya ni Apostol Pablo dahil hindi pwede magsalita? Tignan natin ang konteksto. Kung mayroon silang nais malaman, o wala siyang gift. Ang babae ito, walang gift. Bakit? Hindi niya alam eh. Wala siyang alam eh. Magtanong sa kanilang asawa pagdating nila sa bahay. Nakita niyo yan? Dito sila pinatatahimik. Nakita niyo yan? Pinatatahimik sa doon sa pagtatanong. Yung pagtatanong nga, pagsasalita, yes. Pero yung pagsasalita doon, may kinalaman doon sa kanilang pagtatanong at sila'y magtatanong sa bahay, dapat sabi, sapagkat kahiya-hiya, magsalita ka sa babae sa loob ng iglesia. Hindi sinabi, kahiya-hiya, manghula ang babae sa loob ng iglesia, sapagkat naandun yun sa chapter 11, na pwede sila manghula. Hindi kahiya sa babae ang magsalita, mag-aaral, sapagkat ang panghula ay pangaral. Hindi sinabi na kahiya sa babae ang umawit. Diba? Kung pinatatahimik pa sila, pinatatahimik sila doon sa pagtatanong. Sabi, sister, tumahimik ka. Kung gusto mong magtanong, sa bahay niyo na lang itanong. Kaya na tayo. So, hindi po sila pinagbawalan. Kwento na itong binabasa natin na sa panahon nila, meron talagang mga babae binigyan ng gift of prophecy para sila ay mangaral. Naka natin yan, kung sila man ay pinatatahimik, ang problema, may minsan nangaral ito, wag raw mangaral ang mga babae. Hindi sila pwede mangaral. Pero yung pagkatapos niya mangaral, ang pinagtanong niya yung mga babae. Mas lalo yata mali. Naka-video pa yun. Nakalatan yan. Nagkaintindihan tayo. So siguro kulang pa yung panahon para ihaba natin ang gustong nito. Sapagkat may question, ang dito ay yung pagpapasakop sa inyong asawa. Ang babae talaga dapat magpasakop sa asawa. At yan ang utos ng Diyos.
Okay? Yun ang utos ng Diyos. Pero hindi sa iglesia. Okay, iba po yun. Hindi, may maraming lalaki sa iglesia. Hindi naman sinabi sa lahat ng lalaki, ha? Pasakop. Babae ba lahat ng lalaki magpapasakop? Sister, lahat ba ng lalaki dapat ka magpasakop? Di ba dapat sa kanya lang? Ikaw, sister, di ba dapat sa kanya lang? Kapag hindi ang utos ng Diyos. Mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa. Hindi sa asawa ng iba. Nagaya ng sa Panginoon sapagkat ang lalaki, pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo ng pangulo ng iglesia na siya rin namang tagapagligtas ng katawan. Nakala natin yan? Kay Pedro, gayon din naman kayong mga asawang babae. Pasakop kayo sa inyong sariling asawa. Hindi sa asawa ng iba. Upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay ang pagkikayat ng walang salita sa pamagitan ng ugali ng kanyang asawa. Pag kinakasal yung mga babae, lalaki, binabasa yung 1 Timothy chapter 2 verse 12, ngunit hindi ko pinahintulot na ang babae magturo sa iglesia, hindi magkaroon ng pamumuno sa iglesia, sabi diyan sa lalaki, kundi tumahimik. Naka natin yan? Yung lalaki dito ay husband. And you men are not all husbands of her. Naka natin yan? Ang pagtuturo at pamumuno at pananahimik ng isang babae ay nauupo lamang sa kanya. Natin yan. So, siguro, sundan na lang natin ang susunod na kabanata. Baka meron pang mas maliwanag na papaliwanag siya. Sa Pablo, sa susunod ng mga chapter sa ating pag-usap. For the meantime, kung hindi pa po nakakapanood, manood po kayo ng aking Love is the greatest. So, pinag-aralan natin chapter 11. Pinag-aralan natin yung 11 and 14. Nasa pagitan ng 11 and 14 and 13, which talks about love. Maraming salamat po sa inyo.